Good day mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon kung ano ba yung mga dapat nyong i-consider bago tayo magpakabit ng solar panel o yung solar power energy sa mga bahay natin. So madalas kasi baka iniisip natin na pag gusto natin magpakabit, pwede na tayong kabitan. Pero may mga bagay pala tayong dapat na i-consider dahil may mga na-experience na po kami na mga customer na parang akala nila ganun-ganun lang magpakabit ng solar panel. Pero, yun nga po, gaya na sabi ko, may mga bagay tayong dapat i-consider. So, ano-ano nga ba yung mga bagay na dapat natin i-consider bago tayo magpakabit ng solar panel sa mga bahay natin? So, unang-una po, kailangan nating i-consider yung location ng ating mga bahay. Hindi po kasi pwedeng lagyan ng mga solar panel yung mga bahay na napapalibutan ng matataas na building, napapalibutan ng mga matataas na puno kasi sayang po yung magiging installation natin noon. Kumbaga kung hindi naman natin ma-maximize yung harvest natin na nanggagaling sa araw, wala rin po. Baliwala po yung purpose natin na makatipid or makapag-harvest ng power na magagamit natin lalong-lalo na sa gabi. Or lalong-lalo na kung kailan tayo mas mataas ang consumption natin. Number 2 po, yung pong design ng bubong. So, may mga customer po kami na desidido talaga sila magpakabit, meron silang budget, and ready na lahat. Kaso nga lang po, nung time na ina-inspect namin yung bubong nila, sobrang dami po ng design to the point na kukunti lang po yung pwedeng mailapat or mailagay na solar panel doon sa kanilang bubong. So, ang nangyayari po, hindi po siya talaga feasible na lagyan. So, ang ending, wala din. So, yun po yung kailangan natin i-consider, yung bubong po. Pagka masyadong ma-design, hindi natin pwedeng lagyan yan. Kasi hindi po kakasya yung capacity na compute. Or minsan, pwede maglagay pero konti lang. Pangatlo po mga kaibigan na dapat natin i-consider. Pag magpapakabit tayo ng solar ay ang consumption po natin. Kailangan po mas malaki yung daily consumption natin versus dun sa gabi. Bakit po? Mas maganda po kasi yon para ma-maximize natin yung harvest. Magagamit natin siya throughout the day. Tapos yung matitira po doon, gagamitin natin sa gabi. Wherein kung mas malaki po yung kailangan natin sa gabi na consumption, kakailanganin po natin mas maraming battery na hindi naman po siya economical. Kumbaga, magagamit natin yung mga appliances natin gamit ang battery, but mas malaki po yung magiging investment natin. So, hindi po siya economical. Hindi po namin ina-advise yun. Masyado pong mapapamahal yung investment natin doon. So, ang ina-advise po namin, dapat at least 70% yung umaga, 30% po yung gabi. So, mas maganda po na mas malaki yung consumption natin sa umaga para ma-maximize natin yung gamit na solar energy. So, yung pinaka-pang-apat po, ito ay default naman na kailangan po talaga natin ng budget dito kasi yung solar panel po hindi po biro yung magiging cost nito. So, ang mga nag-a-avail lang po nito either yung talagang nasa isolated na lugar kagaya ng pinuntahan namin noong nakaraan na wala talagang linya or yung gusto talagang makatipid na meron po talagang naipon na budget para dito. So, kung kayo po ay nagpaplano na magpakabit ng solar, paki-consider po ng mga bagay na to. And kung gusto nyo po rin mag-inquire or magpa-assess ng installation ng solar panel, pwede po kami mag-assess, pwede kaming pumunta sa bahay nyo, i-inspect po namin yung lugar nyo para malaman natin kung feasible ba siya na lagyan ng solar panels. So, yun lamang po. Again, ako po si JP Tuazon, isa po akong electrical engineer, businessman, and syempre, isa rin po akong empleyado. Maraming salamat po sa panonood and God bless us all. Paalam!